Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 2. 2 linggo ang lumipas na walang Gerald na nagpakita kay Karen. Ipinagpasalamat niya yon. Ipinagdasal niya na sana ay huwag na talaga silang magkita uli nito. Pero tila walang balak na mawala sa sistema niya ito dahil nag-emergency call si Pichu sa kanya. Karen, nanood ka ba ng news kanina? Halatang kabado ang tinig nito. Hindi. Bakit? Huwag kang mabibigla ha. Pero si Gerald, nabaril siya kaninang hapon. Palabas siya ng law office niya na may lumapit sa kanya na isang armadong lalaki sa kanya. Binaril siya sa ulo. Karen, nasa ospital siya ngayon. At patawirin daw. Nanlamig ang katawan niya sa narinig. Pero ito ang masaklap. Ini-interview ng media ang asawa ni Gerald. At alam mo ba ang sabi ng gaga? Wala raw siyang alam sa kaaway ni Gerald kaya wala siyang maisip na ibang pwedeng gumawa noon sa asawa niya. Ang alam lang daw niya ay yung tungkol sa isang fashion model na kalaguyo ni Gerald. Yun ang sabi niya. Baka raw nagtanim ng galit ang model na yun nang makipaghiwalay si Gerald kaya gumante. Goodness Karen, ikaw ang sinasabi ng Melissa Legarda na yun. Napamaang siya. Bakit ako? Karen, ihanda mo ang sarili mo. Tiyak na lilitaw ang pangalan mo sa kasong ito. Bigla siyang nanginig sa nerbiyos. Pichu, anong gagawin ko? Frey, may mag-iimbestiga naman sa kasong yun eh. Lalantad at lalantad ang tunay na gumawa niyon kay Gerald. Ipagdasal mo na rin na makaligtas sa kapahamakan si Gerald para makapagsalita siya. Hindi siya nakatulog dahil sa masamang balitang yun. Nang buksan niya ang TV kinaumagahan, inabangan niya ang balita tungkol kay Gerald. Isang lalaking reporter ang nag-cover ng report. Ipinakita sa TV ang ambulansya na pinagsakyan kay Gerald hanggang sa maisugod na ito sa ospital. Maya-maya ay nagsalita ang isang attending physician sa harap ng kamera. Tests showed that the bullet was lodged in the right side of Attorney Legarda's head close to the right temporal lobe. He was shot at close range, kaya hindi nakapag-exit ang bullet. Hollow point and bullet, yun ang nagpa-fragment upon impact. We advise the family already of only a 10% chance to survival if Gerald was to be operated on. Oh God! Narinig niyang nagsalita muli ang reporter. Sa ngayon po ay nasa ICU pa rin si Attorney Gerald Legarda. Kanina ay nakausap namin ang may bahay niya. Pinangalanan na po ni Mrs. Legarda ang babaeng pinanghihinalaan niyang nasa likod ng pamamaril sa kanyang asawa. Ang modelo po ay nagngangalang si Karen Mabutas. Tila nayanig ang buong gusaling kinaroroonan niya nang marinig ang pangalan niya. Pagkatapos na manhid ang katawan niya, mabilis niyang pinatay ang TV, saka dinampot ang kanyang cellphone. Tinawagan niya si Pichu. Hello Pichu, binanggit na ang pangalan ko. Ako ang tinuturo ni Melissa na suspect sa pamamaril kay Gerald. Hysterical na bulalas niya. Calm down Karen, calm down. Pichu, ayoko makaladkad sa kasong ito. Hindi ko magagawa ang ganon kay Gerald. At kahit kanino. Pichu, tulungan mo ko. Gusto kong magtago. Saglit na nag-isip ito. Okay, I think tama ka. Look, gusto mo bang doon ka muna sa rest house namin sa Batangas? Walang tumatao ron.
dahil walang kuryente. Saka mula nang makabili si na daddy ng rest house sa Kalatagan, naabandon na talaga ang rest house. Kaya doon ka na lang. Pero pwede mong kunin pansamantala si Zelda doon para may makasama ka. Pwede rin si Aling Ines. Ani nito ang tinutukoy ang mga kasambahay nito. Hindi naman ako masyadong nag-i-stay sa bahay lately dahil masyado akong busy. Next month naman pupunta ako sa Singapore para sa 2 months stints ko roon. Hindi na siya nagdalawang isip sa pagpayag. Si Aling Ines na lamang ang pasamahin mo sa akin, Pichu. Doon muna kami. Magdadasal na lamang ako na masolve agad ang kasong ito na hindi na kailangan na makaladkad pa ang pangalan ko. Get yourself ready. Susunduin kita riyan after an hour. Kasama ko na si Aling Ines. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Pasado 12:00 ng tanghali ay nakarating na sila sa Calaca, Batangas. May kalumaan na ang bungalow type na rest house ni Nafichu. Nagtataasan na rin ang mga damo sa paligid niyon. Pero ideal yon para sa kanya, kay Karen, dahil tabing dagat yon. Bukod doon, ang bahay na pinakamalapit doon ay may 300 meter ang layo kaya talagang magiging payapa siya roon. Si Aling Ines lang ang makakasalamuhan niya. May 2 kwarto roon. Tigisa sila ni Aling Ines. Kahit sa tanghali ay presko rito kaya walang masyadong problema kahit walang electricity. Sabi ni Pichu habang binubuksan ang bintanang kaharap mismo ng dagat. Sa gabi, pagtulog mo, pwede mo rin buksan ang bintana para makapasok ang hangin. Pwede ka rin gumamit ng kulambo para huwag kang papakin ng lamok. Mind you, mga descendant na dinosaur ang mga lamok dito ha. Sobrang lalaki. May 2 kulambo si Aling Ines kaya tigisa na lamang kayo. Yung poso sa likod ng bahay, pwede bang kumuha ron ng inumin? Tanong niya habang pinapagaan ang kanyang pakiramdam. Oo naman, malinis yun, pero saka na lang kayo uminom dun kapag naubos nyo na yung 3 galon na mineral water. Kasi kailangan magamit nyo muna yung poso ng kahit 1 buong araw para hindi maglasang kalawang ng tubig. Pwede rin bumili ng distilled water si Aling Ines sa bayan. Pwede siyang mangontra ng tricycle sa pagpunta sa bayan at pagbalik dito. Tumango siya, saka itinigil muna ang ginagawa para humarap sa kaibigan. Pichu, sigurado ako sa mga sandaling ito ay alam na ni Mama at Papa ang tungkol kay Gerald. For sure, pagsang-ayon nito. Tinawagan mo na ba sila? Hindi pa Parang wala pa akong lakas na loob na sabihin sa kanila. Leche naman kasi ang buwisit na Gerald na yun At lalong leche ang bruhang asawa niya. Kung ako sa'yo, ipagtatapat mo na sa parents mo ang lahat. Karapatan din nilang malaman yon. Tell them na sa ngayon ay nasa tagong lugar ka na muna habang sinosolve pa ang kaso. Maiintindihan ka rin nila. Siya nga pala, may extra cellphone batteries ka na ba? Pagka na-drain ka, utusan mo na lamang si Aling Ines. Magpa-charge sa palengke. 20 pesos yata ang pagpapacharge dun O sige, hindi na nagtagal si Pichu roon. Nang masiguro nito yon, naayos na ang lahat ay nagpaalam na ito bandang 3:00 ng hapon. Hindi na naman napigilan ni Karen ang pag-iyak nang sumakay na ang kaibigan niya sa kotse nito. Maraming salamat talaga, Peach. Niyakap siya nito. Huwag mo masyadong isipin ang problema, okay? Wala kang kasalanan, kaya ipanatag mo ang loob mo. Basta, huwag mo hayaang naka-off ang cellphone mo. At ako na lang ang kukontak sa'yo para magbalita, okay? Magtatakip silim na. Nang ipa siya ni Karen na maglakad-lakad sa tabing dagat. Kailangan muna niyang i-relax ang sarili. Para kapag tumawag siya sa mga magulang niya maya-maya, ay kalmado na siya. Suot pa rin niya ang skinny jeans na ipinambiyahin niya kanina dahil inabot ng tubig ang dinadaanan niya. Tinanggal na niya ang suot niyang tsinelas at inilinis pa itaas ang laylayan ng kanyang jeans
Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang medyo napagod, sumalampak siya sa buhanginan paharap sa dagat. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nasangkot siya sa ganong katinding problema. Dahil sa katangahan niya na hindi man lamang nag-check ng background ni Gerald at naniwala na lamang basta-basta sa mga sinasabi nito sa kanya. Hayun siya, detached sa mundo. Isang malaking problema ang kailangan niyang malampasan ngayon. Paano kapag iginiit talaga ni Melissa na siya lang ang suspect sa nangyari kay Gerald? Pagbalik niya sa rest house, ay tinawagan niya ang mga magulang niya. Pagkarinig niya sa paos na tinig ng kanyang ina, ay alam niya agad na napanood na nito ang balita tungkol sa kanya. Naghahanda na kami ng papa mo. Papasok sa school kaninang umaga nang mapanood namin sa TV. Karen, sa sobrang shock ng papa mo, hindi na siya nakapasok. Ayoko rin sanang tumuloy sa school pero may exam ang mga estudyante ko. Kinokontakan namin ng papa mo mula pa kaninang umaga pero naka-off ang cellphone mo. Hindi ako handang pag-usapan ang tungkol doon. Kaya ini-off ko talaga ang cellphone ko, ma. Hindi totoo ang balita. Ma, wala akong kinalaman sa pagbaril kay Attorney Legarda. Totoo ba ang balita na kabit ka? Napasinghap siya. Ma, nanliligaw si Gerald sa akin. Oo, nagde-date kami. Pero ang pakilala niya sa akin, binata siya. Naniwala ako. Although, hindi kami formal na naging mag-boyfriend. Mahigit 2 buwan din kaming nag-date. Nang matuklasan ko na pamilyado siya, hindi na ako nagpakita sa kanya. Pero hindi matanggap ni Gerald yun kaya minsan nanggugulo siya sa kondo. 2 weeks na kaming walang komunikasyon nang mabalitaan ko yung pangyayaring yon. Ako pinagbibintangan ng misis niya na mastermind daw sa pamamaril kay Gerald. Diyos ko naman, ma. Paano ko naman magagawa yun? Napahagulhol ito sa kabilang linya. Maya-maya ay narinig niya ang boses ng kanyang ama. Nasaan ka ngayon? Wala ako sa kondo pa. Narito ako sa rest house ni na Ficho. Kailangan ko munang magtago para hindi ako guluhin ng media. Alam kong masosolve din ang kaso ni Gerald. Hindi na kailangang makaladkad pa ng sobra ang pangalan ko. Bakit hindi ka na lamang umuwi rito sa Pampanga? Malalaman din nila ang lugar natin dyan. Hindi yan safe na pagtaguan ko pansamantala. Dito sa kinaroroonan ko ngayon, isolated. Tahimik dito. Papa, nasa tabing dagat ito. Pero delikado ka pa rin dyan. Lalo na't nag-iisa ka. Hindi pa. Kasama ko ang isang katulong ni Pichu, kaya huwag kayong mag-alala. Maayos din to. Bakit naman kasi pumatol-patol ka pa sa may asawa, Karen? Paninisi nito. Napakagatlabi siya. Pa, hindi ko alam. Hindi ko alam na may asawa siya. I will be very careful next time. Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Kung humingi kaya ako ng tulong sa tita Rose mo sa London, baka matulungan ka niya na makapasok sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Mahirap pa rin, Papa. Kailangan ko ring mag-apply at lumabas-labas para kumuha ng mga requirements. Isa pa, tiyak na kung sakaling kasuhan ako ng mga Legarda, hindi ako makakalabas ng bansa. Sige, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka lagi dyan. Tawagan mo kami kaagad kapag nagka-problema ka at kailangan ibigay mo sa amin ang address ng kinaroroonan mo. Sige po, Papa, sige po. Pagkalipas ng ilang araw, ay medyo nakaka-adjust na si Karen. Kapag wala siyang ginagawa, nagbubunot siya ng damo sa paligid ng rest house. Sinusunog nila ni Aling Ines sa mga yon pagdating ng hapon para pantaboy sa mga lamok. Pero pagdating ng hating gabi, bago matulog, inaatake siya ng nerbiyos dahil sa kinasasangkutan niyang problema.
Nahihirapan siyang matulog dahil sa kaiisip. Huwag mo na kasing isipin ang problema, Karen, sabi ni Aling Ines ng umagang yon habang nagkakape sila sa kusina. Ayan at nahuhulog na ang katawan mo. Pumayat ka na dahil sa pumumroblema. Huminga siya ng malalim. Oo nga ho pero hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Lagi ako nagdarasal na sana malutas na ang kaso ni Gerald. Sana malaman na nila kung sino ang may kagagawan para matahimik na ako, para makabalik na rin ako sa trabaho ko at makapamuhay uli ng normal. Sana nga ay makaligtas si Attorney Legarda para masabi niya sa mga pulis kung sino talaga ang bumaril sa kanya. Kinahapunan, pagkatapos nilang magmeryenda ay naglakad-lakad uli siya sa tabing dagat. Napatigil siya sa paglalakad nang may matanaw siyang malaking bagay sa buhanginan. Parang nakatihayang tao yon na hindi gumagalaw. Kinabahan siya, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin. Paano kung tao nga yun? Nagdadalawang isip siya, pero sa bandang huli, pinalakas niya ang kanyang loob at saka umabante sa paglalakad. Tama nga ang hinala niya. Isang walang malay na lalaki ang nakahandusay sa buhanginan. Nakasuot ito ng gray na maong at dilaw na polo shirt. Medyo nakadapa ito kaya hindi niya makita ng husto ang mukha nito. Pero kitang-kita niya ang sugat sa pisngi at noon nito. Diyos ko! Nangihilakbot na sambit niya. Nangatog ang kanyang mga tuhod. Buhay pa kaya to? Mabilis siyang nagdesisyon. Patakbong bumalik siya sa rest house at humingi ng tulong kay Aling Ines. Pagkalipas ng halos 10 minuto, nakabalik na siya sa kinaroroonan ng lalaki. Kasama na niya si Aling Ines. Patay na yata siya, pabulong na sambit ng matanda nang makalapit sa lalaki. Saka lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa lalaki. Dahil nurse siya, alam niya ang dapat gawin. Pinulsuhan niya ito at matagal na pinakiramdaman. Maya-maya ay napangiti siya. Buhay pa siya, Aling Ines. Buhay pa siya. Ganun ba? Naku, dapat tumawag na tayo ng pulis. Wag! Mabilis na pigil niya rito. Ha? Bakit? Aling Ines, hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Pag nagkataon, makikilala ko ng mga pulis. Nagtatago ako, hindi ba? Napatango ito. Oo nga pala. Pero paano itong lalaking natagpuan natin? Saka na lang tayo magdesisyon kung ano ang dapat gawin sa kanya. Sa ngayon, dalhin na lamang muna natin siya sa bahay. Kailangan magamot natin ang mga sugat niya. Sumang-ayon ito. Pero paano natin siya mabubuhat sa laki niyang ito? Susmi. Hahawakan ko na lamang po siya sa balika tapos kayo na lang po sa dalawang hita niya. O sige. Tagatak na ang pawis. At habol ang hininga nila ni Aling Ines nang sa wakas ay makarating sila sa bahay. Hila-hila ang walang malay na lalaki. Saan ba siya pahihigain? Tanong nito. Doon sa kwarto ko. Dito na lang ho ako sa salas matutulog. Nako, kung yung silid ko na lang kaya. Sanay na rin naman ako sa sala Sige na, doon na lang natin dalhin. Okay lang sa kwarto ko, Aling Ines. Huwag kayong mag-alala. Sige na nga. Ikaw ang bahala. At dito na po natatapos ang ikalawang bahagi ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.